Good morning mga ka-Promdi. Today is Friday, May 30 dito sa Vancouver. So, nandito tayo ngayon sa Holland Park. At our today's topic is yung cost of living dito sa Vancouver. So, before that, hahanap tayo ng pwesto dito sa Holland Park. And yeah, samahan nyo ako. Alright, so bago natin pag-usapan ang cost of living dito sa Vancouver, hanap tayo ng pwesto dito sa Holland Park. Ngayon ko lang na-realize medyo malakit mahaba din pala tong park na to. Dahil most of the time nandun ako sa Hawthorne Park. Itong park na to is katabi lang ng Surrey Central Mall. So yeah, kung titingnan nyo, napakaluwag, malinis, and masyado na ako kasi umaga ngayon Alright, so yeah, nga pala, thank you sa mga nagpa-follow, nag-subscribe sa aking Facebook, YouTube. Thank you so much sa mga nanonood ng aking Reels videos. Thank you so much. I really appreciate your time for it. Oh, ayan, nakahanap na tayo ng pwesto. Nakabili tuloy. Kaya, yeah, pag-usapan na natin ang ating topic. So, one of the common, siguro, public transportation. Kasi nakita ko yung train dumadaan. Usually kapag nasa isang area ka lang, dito kasi nahati yung zone ng public transportation. So zone 1, zone 2, zone 3. Kung nandun ka lang sa isang zone at nag-tap ka ng bus card mo, it will only cost you about $2.60 na yata ngayon, or 55, mga $2.60. So ang conversion rate ng $1 is 40. So 40, 80, it's almost 100, mga 100 pesos kada tap mo yun. And this tap is good for 1.5 hour, meaning to say, as long as you're within one zone at nagtatap ka ng card mo within 1 hour, you will only be charged $2.60. Pero syempre, pag lumagpas ka na ng zone mo, let's say from zone 1 to zone 2, mas marami. But hindi kasi ako masyado nagbabas, or train lang ako kadalasan. Siguro madadagdagan siya ng mga another 30 cents ganun. Depende. Kapag naman nalipat ka na ng zone 3, aabot ka na siguro ng mga $4. So ganun yung public transportation dito. Usually kapag nagsakay ka ng bus at train, ng bus muna, hindi ka naman required mag-tap out, puro tap in lang. So dun ka usually sa harap nagta-tap in. Pero pag exit ka na, hindi ka na kailangan mag-tap out. Second thing siguro, very common, rental. Ang rental dito sa Canada, usually ang nakikita ko ngayon, yung kwarto lang, as in room lang, nasa 1,000 na rin. 1,000 Singapore dollar. So that's 40,000 pesos. Kwarto lang yon. So, paano pa kung i-rent mo yung buong apartment or bahay? So, sa pagkakaalam ko, one bedroom apartment ngayon, nagre-range na siya ng 1,800 hanggang 2,000, I think. So, that's, kung 2,000 siya, that's 80,000. Diba? And then, kung 2 bedroom naman, baka umabot ka na ng mga 2,500. So, ganun kamahal ang bahay dito. That's the reason also kung bakit ay na-advise namin na kung permanent resident ka naman na ng Canada, bumili ka na ng bahay mo. Dahil una, yung mortgage mo at saka yung rental mo, halos pareho na lang. Wala na halos difference. And syempre, yung iba naman lumilipat na ibang province kasi as I mentioned in my previous vlog, siguro yung 500,000 mo na bahay, yung 500,000 mo pag pumunta ka siguro ng Alberta, that's a house talaga, diba? Yung single detached na bahay, merong second floor, first floor, may basement pa nga yung iba So as in ilang kwarto na yun, 4, 5, depende. Pero dito sa BC or I think even Toronto, baka apartment, condo lang yan. Ganun kamahal ang bahay dito. So
So, third thing, school. Wala namang bayad ang public school dito, similar to Philippines. So, wala kang iisipin sa tuition fee. Pero syempre, if you go to private school, I believe merong isang Catholic school malapit sa bahay. Ang bayad yata nila doon, if you're a member of the church, nasa $170 per month. So, yun yung kumbaga parang tuition fee mo. Yun yung idea ko lang po, yung pagkakaalam ko sa na-share sa akin ng kabayan natin. Ano pa ba? Next would be presyo ng siguro itlog. Kasi very common naman yan sa binibili natin sa grocery. Presyo ng itlog, yung isang tray dito, 30 pieces. Tama ba? Tray ba tawag doon? Ang presyo dito nun is nagre-range siya ng mga $10 or $11. So, that's for almost 500 mga 440 pesos. That's the price of an egg dito sa... Where are the washroom here? I'm not sure. You don't from here? No, I seldom come here. Yeah, so yeah, that's around 440 pesos ang presyo ng 30 pieces na itlog dito. Ano pa ba? Tinapay, siguro white bread. Very common din na binibili. Depende, dito nagre-range siya ng mga $3.50 if hindi naka-sale. Minsan pag nagsisale sa Walmart, $5 dalawang supot na yun ng bread. So that's $2.50 lang, di ba? So pwede na rin 100 pesos. Presyo ng coffee sa labas, so like this one. So ito, iced coffee lang to, regular iced coffee from Tim Hortons. It costs only $2.70. So, pero if you go to Starbucks, slightly more expensive sa Starbucks. So siguro I think iced coffee sa Starbucks mga $3 eh. Diba? Regular iced coffee lang. And ano pa ba? Mga common pa nating binibili. Pork. Siguro meat. Punta tayo ng meat. Ang pork dito is per pound. Nagre-range usually ng around $6. Pero minsan may nakikita pa ako dito sa TNT Supermarket. $7.99 per pound yon. So per pound is about half kilo. Mga $4 and... Ay hindi. Mga 450 grams yata ang 1 pound. So ibig sabihin, naglalaro ng mga half kilo na nga yun. So, yun ang presyo ng pork dito. Usually, $5.99, mga $6 basically per pound. So, parang isang kilo, mga $12, di ba? More pa nga eh, dahil ang per pound nga nasa 450 grams. Ang chicken naman, depende sa parts. If you're buying drumstick only, yung drumstick lang talaga, medyo mas mura yon. I find it cheaper. Kaya minsan yun na lang binibili ko. Kasi isang supot ng chicken, I think, yung isang pound yata ng chicken, nagko-cost lang ng mga $1.99 or $2. Just the drumstick. Pero kung sasamahan, pag yung buong quarter na, nagiging mga $2.99. So, at saka yung wings, medyo mahal yung wings eh. Hindi nga ako masyado bumibili ng chicken wings kasi medyo mahal. So, medyo madaming tao ngayon. Maraming mga I think mga Ajuma. Ay, hindi pala mga Chinese pala. Kala ko Ajuma. So, kahapon hindi ako nakapag-vlog kasi medyo maulan kahapon ng umaga hanggang mga lunchtime. But today, parang back to summer na naman. Yung init ngayon, medyo mainit na nga actually. Pero komportable pa rin kasi medyo may lamig eh. Kaya sarap pa rin sa pakiramdam. Usually kapag ganitong umaga at medyo may konting lamig, nagbibilad talaga ako sa araw dahil yung araw nakakatulong sa mag-neutralize ng cold weather. Alright, so ano pa bang mga usual na binibili namin dito sa Canada? Beef. Beef is quite expensive. It's almost $12 per pound. Bumibili ko usually ng beef. Gagawin mong beefsteak, di ba? So, medyo mahal siya per pound. Nasa $11. Pero depende rin yun sa parts. May mga parts kasi ng beef na medyo mura.
will cost you only $9.99 or $9 or $10, ganun. So depende sa lulutuin mo. So next thing would be yung rice. Baka makalimutan natin ang rice. Dito nga pala ang pinakamalaking sako ng bigas is 40.1 pounds. So that's 16 kilos. Kasi sa Pilipinas, di ba, merong 50 kilos isang sako. Dito naman hindi, 16 lang, 1.6. At yung bigas dito, it depends, minsan nagsisale. But regular price siguro ng bigas dito na 16 kilos is nasa $40. Mahal, di ba? Pero minsan nagsisale, yun yung nakakatuwa dito nagsisale ang mga grocery dito. Yung bigas na yan nagiging, yung $40 na yan minsan nagiging na lang, $30. Pero dito sa binibilang kong supermarket, meron ditong marami silang bigas. Usually kung ano lang naman yung pinakamura, yun lang naman ang bibilin ko. Masasarap naman yung bigas dito na hindi masyadong malabsa or hindi masyadong dry. So yung binibilan ko na regular price nasa $32 regular price. Yun yung regular yun hindi sale. So minsan nagbababa rin sila $29 mga ganyan. So ang laki ng difference, di ba? Pero kung pupunta ka nga ng Walmart, Canadian Superstore, yung bigas na regular nasa $40. So yun. Tapos dito meron din ditong mga Filipino products, bangus, yung marinated na, Sarangani Bay, mga ganyan. Usually yung isang pack ng bangus na gano'n, nagko-cost siya ng mga $9. It's either malaking bangus siya or yung tatlong maliliit na marinated na para piprito mo na lang. So yun yung usual price niya. Minsan nagsisale ng $1 less, $8 na lang, di ba? So yun yung presyo ng bangus. At gatas pala. Madalas kami bumibili ng gatas dito, fresh milk. It's actually 4 liters, isang galon na gatas. Ang pinakamura niya na nakikita kong price is $5.99 or $6. Magkakaiba ang price ng stores pagpunta ka ng Walmart, siguro mga $6.18, mga ganyan. Sa Superstore, ganun din. Pero sa TNT, yung pinakamura na nakikita ko, $5.99. Doon sa ibang grocery store, mas mahal pa nga umaabot pa nga ng $7 yan or $7.99. Lalo na pag pupunta ka ng Asian store, hindi ko alam bakit mahal. Kaya minsan depende kung saan may mura, doon ako bumibili. Total, ang grocery na malapit sa bahay ay mga 4-5. 6 na grocery store. So, isa doon, actually dalawa pwedeng lakarin or 3. Pero since meron naman tayo ng scooter, yan ang ginagamit ko. Saka minsan pag nag-grocery ako dito, 1 week lang. Lilista ka ng ulam na lulutuin mo. So kunwari magluluto ka ng nilaga. So yung nilaga mo, meron yung pechay, meron yung beans, meron yung patatas. Iisip ka rin ng isang ulam na meron din ganung sangkap kasi ang dami rin ng isang pakete ng pechay dito which cost, I think yung pechay nagko-cost siya ng mga $3.99, mga almost $4. Pero marami na siya, minsan 3 lutuan pa nga ako doon. So ayun, yun lang muna siguro. Susunod siguro sama ko kayo uli sa aking grocery vlog. Again, thank you so much sa mga nanonood. Kahit sandali lang, I appreciate it. Yung pag-like ninyo, pag-comment ninyo sa aking mga reels, YouTube videos, Facebook videos. I really appreciate your support, your times na ni-spend just to see me. Ako lang naman yung nakikita nyo, di ba? So, yeah, kung di pa kayo subscriber, please like my page, follow my YouTube channel as well. And see you ulit sa susunod nating video. Thank you. Bye!